Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Uyanan pinagsarong pwersa na mahatod din amay ng mga bareta. Ang dekada ng naghahatod din mga napapanahon na impormasyon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ngunyan, on air as in online sa mga kakamping radyo. 99.9 WEB Kamsur. Kaibigan mo na, kakampi mo pa sa Rinconada. 99.3 KM Kakampi sa Partido. 91.9 BBS FM sa siyudad ni Naga. Basta Bareta, sigurado. Asin sa Kakampi, Kamsur Online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Tayo panagpupo ng campaign period sa maabot na Pebrero 11 para sa national position asin Marso 28 para man sa local position. Mientras tanto, mga tugang sa iba pang bareta sa Radyo Nacional, ang propwestong iuktaba na katalaan na barangay eleksyon ngayon na 2025, ang kabali sa mga prioridad na madiskutir sa pagbabalik sesyong Senado. Ngayon na si Mana, susog sa payag ni Senate Majority Leader Francis Tolentino. Sigun sa iya, kabali man sa mga prioridad, iyong propwesto para sa modernisasyon kang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX, ang propwestong paglangkaw sa pension differentials kamang empleados kan Department of Foreign Affairs asin ang propwestong mamidnaran ang Baguio City Charter. Dinagdag pa ni Tolentino na ang propwestong pag-uktaba kan barangay asin sanggo ng kabataan elections sa inutama na kalusot sa bicameral conference. Oras na naging lay, 2 taon ang madadagdag sa termino ka mga presenteng opisyal kang barangay asin sangguniang kabataan. Makakudusir ang Department of Social Welfare Development DSWD ng pilot testing kang Unified PWD ID. Sigun ki DSWD spokesperson Irene Dumlao, yan tanganing malabanan ang kuriyat na mga peking PWD ID asin illegal na paggamit kani di kan mga taong bayo man kadinan o diferensya para makakuha ng discount asin iba pang benepisyo. Kabali man sa pilot testing, ang application, verification, asin approval process kang Unified PWD ID. Sa presente kaya, iba-ibang itsura ka mga PWD ID depende sa lokal na gobyerno. Magkakagawa ba ng standard look o sasarong itsura sa Unified PWD ID na may security features aron kan radio frequency identification o RFID. Kumpiyansa ang gobyerno na dahil nagiraray mga kabali ang Ninoy Aquino International Airport sa anuman listahan na nagadawan kang worst airport sa interong kinaban. Ilisagun ki Transportation Secretary Jaime Bautista kasunod kan pagsasa pribado kan NAIA. Sa bagong Pilipinas ngayon, tinawantong ka sekretaryo ng paggapoon kang rehabilitasyon sa NAIA saro sa mga nakulang nagilibuan kan transport sector kanagtalikod na taon. Kabali subot sa mga ipigireklamo, maluyang buga kang aircon sa Terminal 3. Alagad ngunyan, malipot na, asing komportable na ang mga naghahalat na mga pasayeros. Apora kayan, areglado naman subot ang paggana ka mga baggage system asin nahiling na ang resulta kan mga ginigibong pagpapakaray sa aeropuerto pati naman sistema kaini. 17 makalampas ang oras na alas 5 din pag-aga. Kakampi Network News. Arabot na mga bareta halis sa luwas. Duwang irido kang bubinangga sa likod kan truck ang sarong tri-mobile dyan sa Banuaan kan Sipukot, Camarines Sur. Police report. Hali ki Mike Gravito. Mike. Nagasapo ni na pagkairido sa sindang mga lawas ang duwang mga persona na lunad nin sarong tricycle matapos nan mangini
Ang makasabat aksidente diyan sa Banuan kan Sipokot, Camarines Sur. Sa report gikan sa PNP Sipokot pasado alas 7:30 nin Banggi kan aldaw ni Sabado kan mangyari ang aksidente sa kalabaan kan Maharlika Highway sakop kan Barangay Kalagbangan diyan sa Banuan kan Sipokot. Sa report kang nagresponding mga otoridad, temporaryong nakapundo sa nasambit ng highway ang sarong truck na pinagmamaneho kan sarong Ramon Osio Jr., 41 anyos, residente kan Sonpay, Barangay Bahay, diyan sa Banuan kan Libmanan matapos na magkaproblema ang nasambit ng lulunadan sa clutch lining kaini. Ninhuli kayan, dahil nareparo kan sarong tricycle na pinagmamaneho kan sarong Joel Hernandez, 44 anyos, residente kan Barangay Kalagbangan, Sipokot, Camarines Sur, lunad kan tricycle ang sarong Noel, 60 anyos, residente kana unambita ng barangay dyan sa Sipokot. Ninhuli sa pagbangga kana lulunadan sa nasambit ng truck ang driver maging ang pasayro kana nasambit ng tricycle ang parehong nagsapo nin pagkairido sa indang mga lawas na naging dalan para sinda ang darahon dyan sa Sipokot District Hospital kang nagrespondig mga tauhan kang MDR mo Sipokot para matawanan magkakanigong atensyon medikal. Mientras tanto ang driver kana nasambit ng tricycle na nanganaan sa aksidente ang tulos man pinagbalyo dyan sa Bicol Medical Center Ciudad Dinaga para lalo pang matawanan din magkakanigong atensyon medikal kan mga doktor. Para sa Kakampi Network News, Mike Grabito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kamsur Express, dagos na matinir sa National Basketball League. Bareta ni Michael Garcia. Ipinabot kang kupunan na Kamsur Express na dagos ang sidang suporta sa profesional na liga kan National Basketball League. Apisar ang kontrobersiyang Game 5 the Finals kontra sa Taguig Generals. Sa surat na pinadara ni Engineer Monmongo, Team Governor kang Express ang obheto. Kansay ng kupunan iyang pagtawning oportunidad sa mga homegrown na Bicolano, partikular na mga taga-Kamsur na makapagkawat sa sarong profesional na liga bilang representante kang Rayon Bicol sa indaman na pinapahiling na maray na pag-uugali sa loob asin luwas kang court. Sa nakuha pa niya itong impormasyon sa loob kang production team kang kupunan, nagkaigwa pa ning urulay sa pamultaran kang commissioner kang NBL, asin kang Express manugod sa bakong marhay na pagtrato sa inda kang mga audiences kang Taguig, kabaligtaran kang marhay na pag-welcome sa mga NBL teams kung may kawat sa Fuerte Kamsur Sports Center. Naglalaong sina Engineer Solomon Ngo bilang governor ng Kamsur Express na magiging marayang dalagan kan 2025 season asin makuha na ang kampyonato matapos at pagsalikay ni sa liga kan taon pang 2018. Dagdag na bareta sa lado lokal ni po si SMG Sir Michael Garcia reporting. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:20 ang oras niya to ngunyan. Balikan tayo ba palitales ng mga bareta sa Radyo Nacional at yan po ang tabiyaran ang update dapat sa kamugtakan ng panahon. Asin mga sitwasyon sa malabibang lugar kang Kamsur, huli po kan daing untok na bagunas ding uran, pirang aldaw na nakakalis sa Gudngunyan. Mientras tanto, sa ngunyan, bayo pambilang kung gurado kadakul ka mga pulis. Amay mga patrinaryos na madalagan sa eleksyon, oras na maisipadal, tulos na gibon ang kasuguan, tanggaling tulos na maipautob ang pirampulan bago ang eleksyon sa 2025. Katayon kanina, day ma-impluensyahan ang eleksyon sa 2025 kaya bako rin reassignment ang Philippine National Police sa mga pulis na may mga partinaryos na kandidato sa eleksyon. Sabi ni PNP Chief Police Brigadier General o Police General Romel Francisco Barbilla, ipapautuloy ang balasan sa pwesto para masiguro na mantininong non-partisan ang lalo kan PNP. Ipabakal ng National Food Authority ang nagkapira mga istakaling bagas sa mga lokal na gobyerno. Yan takaling mapayuwas ang pagkakaigwa ng abot kayang bagas sa mga merkado. Sigun ki Agriculture Secretary Francisco Chu Lauri Jr., ipabakal kang NFA. Asilan 2 bulan na stock kang bagas sa kantidad na 38 pesos kada kilo sa mga lokal na gobyerno na ipabakal man sa publiko sa abot kayang presyo. Dagdag pa ka Sekretaryo, na namamayumang kan NFA Council ang inisyatibong ini makatabang sa NFA na iparuwas na ang nagkapra sa mga stock kani uliman sa papadangadang na harvest season. Mabakal grare ang NFA nin malinig asin alang naparoy sa mga masunod na simana sa minimum
na 23 pesos ang kada kilo. Sa ibang baretang unyan, itinutulod ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo asin sa mga pagriba ang mas magabat na kastigo asin pagkakapreso sa isa iba na manuloko asin mambibiktima ni mga OFW asin kan sa ilang pamilya. Isasangat ni Tulfo ngunyan na Lunes sa liwat na pagbubukas kan sesyon kang Kongreso ang House Bill, an act penalizing fraud against overseas Filipino workers and providing penalties for violation thereof. Paliwanag ni Tulfo, imbes na mapadalagan sa ilang pamilya o ang tinitipon na kwarta na pagalan sa ibang nasyon, napapadalagan sa mga scammer o mga manluloko. Sigun pa kay Tulfo, parating na scam, mga OFW na o sa mga business investment, arog kan networking o lending, college plan ka mga aki asin parong. Naibaba sa 10 million pesos ang bulta asin 20 anyos sa good life imprisonment sa isa iba na mga patulayan na nagkasala sa panluloko sa mga overseas Filipino workers. Dahil naman nadagos kasugma ang nakatalang kutang virtual meeting o trilateral phone call sa pagkultanan ng Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., outgoing United States President Joe Biden, as in Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba. Ang rason, sabi ni Presidential Communications Office Acting Secretary Cesar Chavez, uli ka nagpapanagos na wildfires sa Los Angeles, California. Sa ibong kani, sa kunsangod yan, dahil pa man ipinapaluwas ka Malacanang ang agenda at sinibapang impormasyon manungod sa sinambit ng Tiripon. Ang sinambit ng meeting kasunod kan Trilateral Summit na inibo sa Washington kanagtalikod na taon kung saan pigdiskutir ka mga lider kan Estados Unidos, Japan at Pilipinas at maiwas na sakop ka mga isyo kabali ang security cooperation, infrastructure development as in regional economic resilience. Nakonserma ang tulong nasyon ng multilateral maritime cooperative activity. Kanagtalikod na Disyembre, sa katuyan ay pahiling ang joint commitment sa pangataman sa international waters as siguron ang free navigation sa Indo-Pacific region sa tao ka naglalangkaw na tensyon duman sa South China Sea. Mientras tanto, nagpaabot man ng paikisimpatiya si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga naapektaran kan maiwasan na distroso kang wildfire sa Southern California sa Amerika kung saan kadako ng mga kaharungan ang natumtuming kalayo. Sa sayang ipinalawas na pahayag, sinabi ni Presidente Marcos na kadako ng mga Pilipino naka-star sa lugar na laging ikinawang istaran ka mga ini. Basado sa report, ribo-ribo mga Pilipino ang nag-inibakwar sa lugar tangali makaiwas sa marikas na pagkamangkang kalayo kung saan baging ang mga harong ka mga Hollywood celebrities dahil manakasalbar asin naabo sa wildfire asin igwang na-report na mga binawian nin buhay. Alas 5:26 ang oras gunyan sa Pilipinas. Mientras tanto, kumpiyansa si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na makakamtan kang Pilipinas ngayon na taon ang pigtalaan na gross national income per capita na sukulan kang World Bank tangali makakamtan ang upper middle income country status. Sa sarong okasyon sa Palasyo Malacanang, ipinagmalaki kang Presidente ang makusog na microeconomic fundamentals kang Pilipinas kung saan saro ang nasyon sa mga nag-asensong ekonomiya sa Asya. Nakapag-restro ng all-time high na $4.335 o 241,165 pesos. Siniguro ka Presidente na pinaparikas kang gobyerno ang mga kapitalismo sa infrastruktura at pinapakusog ang mga sistema para sa marikas na pagbuktak ng negosyo sa nasyon na maingganyan ng dakol na negosyo asin mapakusog sa pag-asenso ng ekonomiya. Ibinida ka Presidente ang diplomatic community ang pinaka-primerong credit rating upgrade ng Pilipinas. Ang mga upgrade na sumot na ini nagtaon ng dagdag na kintab sa Pilipinas para makaingganyar
ni mga investor asin mga tabang para maibaba ang kantidad kang pautang para sa gobyerno asin man mga negosyo. Kakampi Network. Alas 5:28 ang oras yata ngunyan. Mientras tanto, sa iba pang detalles ka mga bareta yata ngunyan sa Lado Nasyonal, 10 persona tulos ang nadakop mientras kinumpiskar ang nagkapera mga balil sa nagkapera lugar sa nasyon sa enot na aldaw na implementasyon kang gun ban kasugma asin pagpunman kang election period para sa midterm election. Sigun kay Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil, pig sararo ang nairistlogi kan sa region kan BARM, Region 12, Sok Sargent asin Region 6 o duman sa Western Visayas. Sa report man, Nueva Ecija Police Provincial Director Ferdinand Hermino, 7 ang dinakop sa magkasurway na checkpoint sa siyudad asin mga manuan kan San Leonardo, Hain, Quezon asin Talavera kabus duman sa Nueva Ecija. Arestado bang kan San Leonardo Police Station ang sarong individual. Asin akumpiskar sarong 38 kalibring revolver mientras tantong ang Hain Police Station nakadakop man ding saro asin nakarecover ning sarong 9mm pistol na may 8 bala. Sa Camaratuan City Police Station, tulong individual ang nadakop. Asin akumpiskar ang 2 baril sarong 9mm pistol na may 18 basiyo kang bala asin sarong caliber 40 pistol na may 11 basiyo kang bala. Sarong individual man arestado kang Quezon Police Station na sinarecover ang darakaning 9mm pistol na may kargadong 6 na bala. Mientras tanto sa roman ay inrestar kang Talavera Police Station at sinakumpiskar ang pigya sararong ang sarong 38 revolver na may 6 na bala kasabay kang kumpiskar kan 0.40 gramos ning shabu na kinakakulang abuton sa 2,720 pesos ang kantidad. Ang 7 individual kakasuhan ng pagbalgan sa Section 261 kang Omnibus Election Code, Gun Ban o Republic Act 10591 as Republic Act 9165. Ang pagpapautob ng Comelec checkpoints, parte kan security protocols, tagali mapugulan ang anuman nakaribukan na simbiolensya sa panagadang na eleksyon. Madurar ang gun ban sundong Hunyo 12 na taon. Sa nationwide gun ban, istriktong ipinagabawal ang pagbitbit ng baril kan isay man sibilyan apura sana kung igwang permit o sertifikasyon hari sa Comelec. Solamenting mga pulis asun soldado sana ang autorisadong magbitbit ng baril kasabay kan dokumento na naglalaman sa ilang pangaran, ranggo asin man deployment. Ang gun ban, pagbalga sa Comelec guidelines na may magabat na kastigong pagkakapreso ning sarong taon sagod 6 na taon. Tinatawan do ni Comelec Chairperson Erwin Garcia na ang Comelec ang checkpoint inspection i-administrar ka mga pulis as militar as inipapautob ang plain view doctrine na pwedeng buksan ang sakyan o compartment sa silambit na mga checkpoint. Oras ko niya mga tugang, alas 5:30 rin pagkaga. Ang mga bareta sa Kakampi Network News, mabalik at yan. Marinaga man sa mga nakantabay sa mo sa FB Live. Mauran pa ang panahon ngunyan. At yan po ma-update kita sa maging kondisyon kang panahon ngunyan pong aldaw na Lunes sa Enero 13 taon 2023. Mga bareta na antabayan nindo live sa 99.9 WEB-FM Kamso sa Rinconada, 99.3 KM Kakampi sa Partido Area, Siriman sa 91.9 BBS-FM sa Naga City. Babalik kami at yan para sa iba pang mga bareta, digdi sa Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Senado, ang paninimbagon ka mga bangko sa money laundering activities na kinakasabitan ni dating Mayor Alice Go sa mga Philippine offshore gaming operators. Sigong gigatsalyan, itinutulod niya ang investigasyon sa mga local banks na naging instrumento ni Go sa sayang mga money laundering activities. Asin aktualmente, may pigiripaso na sindang resolusyon para digdi, aminado ang senador, na saro ang anggulong ini sa mga dinatawaning spotlight o dain na tutukan matapos imbestigaran kada Senado ang mga pugo sa Pilipinas. Sigun saya, nakulang krimen man ang money laundering crimes na pinunan halis sa mga pugo, kaya magkakaregusto naman na detalyadong siri po nini.
Dapat man automatikong idideklara ka mga bangko, mga bank deposits na abuton sa 500,000 pesos o ka mga milyon. Pero sa nangyari sa mga transaksyon ni Go, papaanong nakalaog sa Pilipinas ang 7 billion pesos na dailang o daiman lang na detect kang Anti-Money Laundering Council asin na ipig-report kan mga bangko. Kinasuwara kan Department of Justice ang 30 miyembro kang Philippine National Police kabali ang duwang general na imbulto sa pagkatanom ng ebidensya asin unlawful arrest sa ginimong drug trade kanatalikod na October 2022. Sa sinabitang operasyon na dakop kan PNP ang 6.7 billion pesos na kantidad ng shabu sa Manila. Sa 47 final resolution kan DOJ Panel of Prosecutors, nampang sa kasong pagbalga sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, partikularmente ang pagtatanong ng ebidensya sa rarom kang Section 29. Nagaugat ang reklamo halos subot sa ginibong bypass operation laban sa Wealth and Personal Development Lending Incorporated o PWD o WPD sa Tondo, Manila na nagresulta sa pagkakaarestar kay Nelly Salinggumba at Tadero as mga kakumpiskar kan 6.7 billion pesos na kantidad ng shabu kada talakod na Oktubre 8 taon 2022 asin pagkakaarestar kay Police Major kay Police Master Sergeant Rodolfo Mayo kan 2022 sa Quiapo, Manila. Si Mayo, miyembro kan PNP Drug Enforcement Group asin saro sa mga respondent asin naarestar sa ginibong hot pursuit operation sa Quezon Bridge duman sa Quiapo, Manila. Ang pag-arestar kay Mayo asin sarong Ney Atalero sa subot bypass operation ang sinasabing gibo-gibo sana. Sinabi kan DOJ na ang testimonya kan pulisya kabaliktaran sa rahilin sa CCTV footage na pigpresentar kan CIDG asin man kan Napolcom. Mientras tanto, mga tugang, sa iba pang detalles ka mga bareta niya tungo niyan, bareta pa magralis sa lado nasyonal. Dahil na ikinakuban o ikinagalas ka mga kongresista, resulta kang pinakabagong survey kang Social Weather Station nagkapailing na suportado kang 41% kang mga Pilipino ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte huli sa dakol kang ebidensya may koleksyon sa sarang paggamit kang confidential funds asin pagtraidor sa kumpiyansa kang publiko. Inianagi reaksyon in the House Assistant Majority Leader asin Zambales First District Congressman J. Conghon, Patraman Deputy Majority Leader asin La Union Congressman Paulo Ortega kadbahiling ang resulta kan survey. Sigun sa sainda, ipinapahiling kan survey ang anggut kang publiko sa subot sarang paggamit ni Duterte sa kabilugan na 612.5 million pesos na confidential funds na pigtagama sa Office of the Vice President, Patraman Department of Education, durante kang panahon kan sa paninirbiyan bilang sekretaryo. Ipinahag kang kongresista, nagluwas man sa mga padangog kang kongreso, ang subot magagabat na ebidensya, kabali na ang peking beneficiaryo arog ni Mary Grace Piatos, asin mga makaludang transaksyon na piggamitan ng confidential funds kang Vice Presidente kang Pilipinas. Abuton sa 5,000 na polis asin iba pang security personnel ang ipapakuriyat sa gibo na peace rally ngunyan daw kang Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand. Sigun kay National Capital Region Police Office Chief Brigadier General Anthony Abirin, ang 4,418 polis ibubugtak sa palibot asin bagay sa mga ruta na maapektaran kang pagkasarado sa ragkaper ng mga lugar. Nakikipagkunan naman sinda sa liderato kang Iglesia ni Cristo. Napaka naman kay Abirin na pun alas 4 ng pag-aagang ngunyan daw, isasarado na ang mga tinampo para sa National Rally for Peace. Siniguro man kang PNP na bastante ang seguridad sa iba pang sangakang INC sa interong Pilipinas. Siguro man kay MMDA Chairman Atty. Don Artes, kikilauman may 1 milyon makikibali sa Peace Rally para man kaya ma-deploy ng 1,300 personnel. As iba pa utob ang no day off, no absent policy pun kasumanggi Enero 12. Oras ngunya mga tugang alas 5:48 sa pagkaga. Balikan ta mga baretahan ngunya sa luwas. Kakampi Network News. Sarong padre di pamilya nakusado sa kasong panlulupig, arestado duman sa Banawang kan Ragay, Camarines Sur. Detalles kan report na yan halik kay Mike Gravito. Aga
panahon niya nin malipot na rehas sa karsel kan Ragay Municipal Police Station ang sarong 55 anyos na padre de pamilya na naatubang sa kasong panlulupig o rape dyan sa Banwaan kan Ragay, Camarines Sur matapos na siya ang dagos na nga matakma kan mga autoridad. Sa report gikan sa PNP Ragay pasado alas 9:35 nin aga duman sa Port Junction Norte, Ragay, Camarines Sur kan ramalan kan tropa kang Ragay Municipal Police Station kay bahan ang mga tauhan kang HPG dyan sa Banwaan kan Del Galego pinagdakop ang persona kan sarong alias Antoy 55 anyos may agom residente kan Port Junction Norte na unang bitanaga Banwaan armado ang mga otoridad kan mandamiento de aresto na ipinagpaluwas kang Regional Trial Court Branch 57 duman sa Banwaan kan Libmanan dinhuli naman sa kasong rape na nakopeter kan nasambit ng mister Mayo ni napiansa na ipinagpaluwas anues para sa iyang temporaryong libertad. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network. Income surplus Caraga City People's Mall gagamiton sa repair sa mga route na porsyon kan merkado. Bareta Haliki, Maiko Garcia. Labi sa 58 milyones pesos ang naging ingreso ka Naga City People's Mall kantong 2024 nasa 16 million pesos man ang surplus o net income sigun sa tinong datos kang Market Enterprise and Promotions Office. Susog kay Market Superintendent Mon Florendo sa sobrang fundo papakinabangan man kang mga paratenda sin consumers ka market uli sa gagamiton ini sa repairs kang kabangang siglo ng istruktura may mga identified naman na porsyon na raot asin maintenance kang iba pang fasilidades aron kang activity center, mga opisina, retapping kang pabenas, asin parking area. Bangan igo naman plano ang sa ilang opisina kan pagkukuanan kang fundo sa taong ini. Dagdag pa ni Florendo, matapos ang paglamasa ni Bagyong Christine sa siyudad Canaga, dagmang na mga negosyo ang nadanyaran alagad. Officer kayan nalagpasan pagrari kang NEPO ang target na 51.38 million pesos na target collection kan Local Government Finance Committee kang Siyudad Canaga. Dagdag na barata sa lado lokal ni po si SMG Sir Michael Garcia reporting. Kakampi Network News. Alas 5:51 oras ngunyan. Balikan tadi ba panitalas ka mga bareta? Mga bareta pa makatugang sa lado nasyonal. Iimbisigaran kang Bureau of Customs ang naglakop na fake news dapit sa subot na pag-obligar sa mga bagong importers na magbayad ng cash ban. Sabi kang BOC, na-discovery na may nagwawarak na fake dokumento na memorandum kang BOC na subot may petsa Nobyembre 21, taon 2024 na ginagamit sa panluloko kan mga ini. Pinapaluwas sa dokumento na gikan sa Office of the Commissioner asin pinabibiktima sa mga transaksyon sa Bureau of Customs sa mga inapod na auto-auto para magbayad ng cash ban. Nagpatalid man ang ahensya sa publiko na dahil inipagtubudan. Sigun sa inda, payong pinalabas na memorandum ang Office of the Commissioner na nag-obligar sa bagong importers na magtaon ng cash ban. Sabi kang BOC, ang piglalaman kang fake dokumento, nagsasabi na entirely baseless. Asin dahil man minareflect sa polisiya asin mga praktes kang ahensya, pangapunan kang biyos sa publiko, maging malikay asin magdoble check sa mga patakaran sa kani sa website kang ahensya asin sa mga opisyal na channels. Nagbukas naman ang Bureau of Fire Protection ng sarong portal na maresibin ng mga reklamo halis sa mga namanuang Pilipino. Katuwing ka maparikas na masimbagan ang mga sumbong ka mga namanuan. Sigun ki Bureau of Fire Protection Officer in Charge sa Police o Fire Chief Superintendent Jesus Fernandez. Sa pahikan sa ilang portal, pwedeng ipadara ang mga reklamo laban sa mga balasubas na empleyado o tawan kang Bureau of Fire Protection. Parte subot ini kan sa ilang internal cleansing takani masiguro na nagagamparan kang BFP ang mandato na magserbi sa mga namanuan. Sa pahikan ini, dawa mga impormasyon ali sa rayon lugar, marikas na makaabot sa mga nanunungdan. Siniguro man ni Fernandez na mantenidong confidential ang pagbibistuhan ka mga nagreklamo. Balikay subot nindang imbisigaran ang mga sumbong taganing mapanimbag ang mga
balasubas, baga bakuntultol na taga Bureau of Fire Protection mentras na sinisimbagan ang rekomendasyon para sa ikakarahay kang ahensya. Kakampi Network. Bareta halik mo dyan sa Ruwas, soltero arestado sa kasong rape, dyan man sa Manuangka, Mindanao, Camarines Sur. Bareta halik kay Junel Cuba. Ay nakasalbar sa ginibong manhunt Charlie kan mga autoridad dyan sa Banuan kan Minalaba ka Camarines Sur and sarong soltero na igwanin na inaatubang na kasong pang lulugos nada ko pini kanda mga miyembros kanda PNP dyan sa barangay kanda Mangilagsor, Candelaria, Quezon sa pagiman kanda tracker team kanda grupo kanda Minalaba ka MPs na nagdayo pa sa lugar kanda probinsya kanda Quezon bandang alas 12:30 ni udto kanda sudma o hapon ka sudma kanda dakupon kan mga ni ada suspect na si Hubin na Alcala iya Mogino 23 anyos sarong trabador asin high school graduate ini tagaduman sa Purok 6 Barangay Concepcion na Palasan Sariaya sa probinsya kanda Quezon ada grupo kanda mga autoridad may daradarang mandamiento de aresto na pinag-serbi laban sa suspect sa paagiman kanda mandamiento de aresto na pinagpaluwas ni Honorable Judge Jeanette Gamindin San Joaquin ang presiding judge kan RTC 5th Judicial Region Branch 20 sa laog kan Ciudad Canaga na atubang ang suspect ning kasong statutory rape asin mayo nin piyansa na pinagre-rekomendar ang korte para sa iyang temporaryong libertad. Pinagahasi ngunyan kan Minalaba ka PNP ang mga dokumentos tanganing maitransportar na pabalik sa Minalaba ka ang nasambit ng suspetsado na nadakop duman sa Candelaria sa probinsya kan Quezon. Para sa Kakampi Network News, Jonel Cuba, kakampi mo. Kakampi Network. Oras ko niya mga tugang 5 minutos sa lampu antes magabotang oras na alas 6 ng pag-aaga. Balik kita sa iba pang bareta sa Radyo Nacional, mantenido bilang urgent national concern, kamaria o mayoriya o katampad kan 56% ka mga Pilipino. Ang pagkontrol sa inflation o rikas kang paglangkaw sa mga markalon asin serbisyo. Basado ini sa tugunang basa survey kang Octa Research durante kang huring parte kang 2024 kung saan nagbaba ini ding 10% halos sa 66% durante kang third quarter. Nasa 44% man ka mga Pilipino nagsabing dapat tawan atensyon kang gobyerno ang akses sa baratong pagkakan mentras tanong 36% nagsabi na dapat lang kawan ang sweldo ka mga obreros. Nairis Truman bilang most urgent personal concern ka mga Pilipino ang Marina Salud na nakakuha ng 70%. Ginibo ang survey sa pagigang face-to-face interview sa 1,200 respondents na may edad 18 anyos pataas ka Nobyembre at 10 sundong Nobyembre a 16. Kakampi Network News. Nagkaparang individual na kinabibilangan ka mga parasira ang nagplansar ng petisyon sa Korte Suprema tanganing hagado na baliktadon ng desisyon may koreksyon sa commercial fishing sa municipal waters. Ibinangapunan ka mga small-scale fishers sa narom kan K-Kampi o katipunan na mga kilusan na mga artisanong mangingisda sa Pilipinas as iba pang environmental groups na day tugutan ang pagsira ka mga commercial fishing vessels sa mga baybayon na may distansyang 15 kilometros sa hali sa baybayon. Ang nainot na desisyon subot kang Korte Suprema na tugutan ang commercial fishing kan nasiring karani ang kawaran pagkonsiderar sa kapakanan ka mga saralit na mga parasira urog na. Dati lang nairisto ang mga insidente na raot ang mga bahura asin ang mga saralit na sira para sana mas magdakol ang sa ilang dakop. Kabaliktaran man subot ini sa mga proyekto asin programa kang gobyerno sa pangataman sa katubigan ka nasyon arog kang pagbubugtak ng mga fisheries management areas, coastal resources management asin fisheries and coastal resiliency project asin dayman uyon sa katapos ng National Plan of Action for Small Scale Fisheries.
Nasusog na subot kang Bureau of Immigration ang napagi umodos na ginamit ni self-confessed former Davao Death Squad hitman Edgar Matubato para makahali sa Pilipinas. Ito na na Bulgar ang pagdulag ni Matubato hali sa Pilipinas pasiling sa day pa madeterminado na lugar gamit ang sarong pasaporte na may ibang pangaran. Sigun KBI spokesperson Dana Sandoval, nasusog na kang ahensya ang modus na ginamit ni Matubato kaibanan ang sayang ginamit na pangaran alagad dahil na muna ipapaluwas sa publiko. Sigun saya, isubitor muna ninda ang mga na-discovering impormasyon sa proper authorities bago ini ipaluwas sa publiko. Sigun Kisandoval, inibisigaran man kung binago ni Matubato ang sayang pisikal na hitsura kapag dulag siya sa Pilipinas. Matandaan, sa pagbubuyagyag sa International News Organization na nakabase sa Amerika, duwang paring Katoliko ang nagtabang para makaluwas ng Pilipinas si Matubato pasiring Dubai. Halin Dubai, liwat inibiyahe pasiring sa sarupang day na determinaran na lugar. Sa ibang lado, erot naman pigbuyagyag ni dating Senador Leland de Lima na nasa protective custody na ngunyan kang International Criminal Court si Matubato. Sabi kan dating Senador, kan ikaduwang quarter kan 2024, naghalin ng Pilipinas si Matubato, ulita pinupurburan kan ICC na makarelis sa iya para sa nagpaparagos na investigasyon sa war on drugs sa raram kan dating administrasyon ni Rodrigo Duterte. Kay baran ang subot mga seri ng paggadan na kay gibuan kang kontrobersyal na DDS. Sa mga ultimong bareta niya tungkol dyan sa lado nasyonal, pigkundinan ni House Deputy Minority Leader Franz Castro ang peace rally kang Iglesia ni Cristo ngunyan na Lunes. Nasarosubot na pagpurbar tangaling bagato na mga aligasyon kang korupsyon laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Castro na ang rally kang INC gigibuhon matapos na magluwas ang resulta kang survey kang Social Wellness Station kung saan 41% ka mga Pilipino pinasuporta sa impeachment laban kay Duterte. Sa sinabit ng survey, 35% minakontra nila at 19% ang undecided. Tinawan doon ni Castro na ang tunay na katuninungan asin pagkakasaro na maabot sa pagpagat sa lehitimong pagapunan yung pagkakagawa ng paninibagon ka mga opisyal ka na gobyerno. Sumerakat mga tugan sa lampas sa Mil Sangatos na individual sa mga miyembro kan security agencies ang tinawan kang Commission on Elections ning exemption sa national o sa nationwide election gun ban. Ang sinambit ng election gun ban nagpunang danay kasugma kasabay kang paghupon kang election period para sa 2025 national and local election sa Mayo 12. Sigun kay Common Commissioner Amy Ferolino, kabinugan 1,131 na persona asin security agencies ang tinawanin daning Certificate of Exemption sa gun ban. Siniguro man ni Ferolino na mantinido manggararin bukas ang aplikasyon para sa gun ban exemption asin basarado sana 2 semana bago matapos ang election period. Erot naman nagpapatalin si Comelec Chairman George Irwin Garcia na ang gabos na mga mabalga sa gun ban mahampang sa election offense na may katampad ng kastigong pagkakapreso din sa rosagod adum na taon. Apur kayan, pwede man sila masangatan ng kasong pagpalga sa Republic Act No. 10591 o ang The Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Pwede mga nag-aaral sa mga individual dyan na may plano sa politika. Nauna mo pa'y pirming hugo to ng balil. Dapat i-check man niyo kung ini may mga exemption. Lalo na si mga mayo man sa pwesto na mga makandidato sa midterm election. Na mag-asta, huna mo mga may katungdan sa gobyerno, may mga aralalay. Dapat yan ipacheck ang mga alalay kayan. Kung na mga sukbit kayan, kung igwaman, igwang exemption halis sa Commission on Election. Oras ko niya mga tugang, 6:02, alas 6:02 din pag-aaga, ang mga bareta sa Kakampi Network News, babalik at yan. Ang tabihan naman po ang mga baretang hihatod ka sa tuya mga kakamping radyo, mga bareta halid dyan sa Rinconada sa payakan DWEB FM Kamsur, mga baretang telefon kan KM Kakampi sa Partido, asiban kan BBS FM sa Naga City. Digdilang yan sa mga bareta sa Kakampi Network News, kunyang pong Lunes, Enero 13 taon 2025 sa mga naghahapot kung may klase, nagkapara mga LGU ang nagpautumpo ng suspension kan face-to-face classes sa sila mga sakop, puli kan nagpaparagos na bagunas ng uran, darapok kan share line. Babalik kami at yan.
Kakampi Network. Kakampi Network News. Network News. Ray Lacrosse na mga hanap ng mga programa ng mga katabang sa mga nadanyaran kanakali sa mga bagyo. Antupad sa arong programa kan Department of Labor and Employment na may katuyuhan na magtaon ng temporaryong trabaho para man sa mga inapod ng mga marginalized sectors. Ang mga tupad workers piglalauman malinig sa senda mga napiling proyekto sa loob ng 10 Dias asin makakaresibir sila ng 3,650 o 365 pesos kada aldaw bilang sa indang sweldo. DWEBFM. Rinconada Kampi Mo Network News. Nagdagantan bareta sa lado lokal. Yaon sa linya si Erwin del Castillo. Siyudad kan Iriga, sa liderato ni Mayor Wilfredo Rex C. Oliva, nagresibir ng 200,000 pesos cash assistance hali sa Development Bank of the Philippines. Ang Development Bank of the Philippines Iriga Branch sa pamamayo ni Bank Manager Maria Adelina formalmenteng nagbisita sa opisina kan alkalde kan siyudad kan Iriga para personalmenteng i-turn over ang 200,000 pesos cash assistance sa alkalde kan siyudad nin Iriga. Kaibanan nga nagresibir kan alkalde ang City Treasurer kan siyudad Sigundina Ehepto. Ang donasyon kan sarong bangkok sa siyudad nin Iriga na nagkakantidad ning 200,000 pesos cash saro sa tabang para sa padago sa pag-recover kan syudad sa mga nakaaging kalamidad na saro ang syudad nin Iriga sa naapektuhan. Alkalde kan syudad nin Iriga, Mayor Rex Oliva, daing sawa ang pasasalamat sa naunambitan ng bangko nin hulit sa tabang na itinao kaini sa syudad nin Iriga na mapapakinabangan kan syudad para sa padago sa pag-uswag asin padago sa pagbangon kan syudad sa epekto kan mga nakaaging kalamidad. Para sa Kakampi Mo Network News, Erwin del Castillo, Kakampi Mo. DWEBFM. Rinconada Kampi Mo Network News. Mientras tanto sa iba panditalos kan mga bareta sa lado lokal, nadagdagan na naman ang mga balasubas sa mga opisyalis kan Banawaan na imbelto sa pagtago kan mga food packs asin pag-divert kan mga ninakutan na dapat haluinang naipanaw sa mga magkakanag ng mga recipientes. Ang siring nagalis nga matapos na makaabot sa DWB Kamsur na igong sarong alkalde sa mga kalyado kanidi sa Rinconada ang kansaro pangaldaw. Siribot ng Haralion sa sarong warehouse sa Sendang Banwaan ang tambak ng mga relief goods sa DSWD na pinagtutubudan na haluinang nakaabot sa lokal na gobyerno bilang ayuda sa mga naging biktima kan Bagyo Urugnak kan Bagyong Christine. Sa retrato o video na ipinag-upload mismo ni Vice Mayor Bixap na Ramos kan Banwaan na Bato na nakabot man sa DWB Kamsur kan aldaw na Sabado alas 47 minuto, hiling-hiling ang sarong kolor na puting truck asin lantadan ang mga kinahon ng mga ayudang may tatakan DSWD paluwa sa sarong bodega na nasa gilid sa nakan highway sa likod kan truck. Yaon ang duwang kalalakihan ng saro nakasulot nin color orange na t-shirt asin ang saro nakaputing t-shirt asin ang lulunadan ang sa diri mismo kan lokal na gobyerno kan Banwaan na Bato. Pero kani ang duwang close ban na enot ng naghakot kan mga food packs na pag-impan muna sa LRB Gymnasium na ibaba mismo kan munisipyo kan Banwaan na Bato sa good kasuludma. Base sa impormasyon na nakabot sa DWB Kamsur, sige pa ang panaw ka nasabi ng lokal na gobyerno sa mga recipientes matapos na magputukan issue duman sa siyudad nin Naga. Magigiramduman na sa mga Facebook pages, igwama nagruluwas asin sinasabing dakop-dakop sa video footage ang mga DSWD boxes na nakakarga sa truck na tigluluwas sa pribadong warehouse na pagsasarili ni Bato Camarinesur Incumbent Councilor Dado Sorilla, uncle ni incumbent Bato Mayor Junjun Sorilla, ang private warehouse nasa Sorilla Pancit Factory sa Zona 7, Barangay San Vicente, Bato, Camarines Sur. DWEBFM. Rinconada Kampi Mo Network News. Yan tabi yun ang mga bareta halidigi sa DWB Kamsur. Ini ang salit sa si Benny Decena, Mabalos. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Salamat Benny ka mga bareta dyan sa Rinconada. Pagaling DWEBFM Kamsur sa Rinconada, isuludyato mga baretang tinipon man kan KM Kakampi Jampo sa partido. Ibarat sa mga bareta naman si Rene Orillo sa partido. KM Partido. Kakampi Mo Network News. Mabalot sa kakamping June o yung mga bareta gikanigdi sa KM Kakampi Partido. Luwas, duwa sa 5 mga persona na nagka-arrestar sa Banawaan kan na si Ruma Camarines Sur. Tinuli sa illegal na droga kaibanan ang 17 anyos na menor de edad na babae
ang pinag-absuelto ka ng Camarines Sur Provincial Prosecutor's Office sinuli sa Kawaranin Probable Cause. Iyon ang naging kapayagan ni Police Captain Mark Anthony Cledera, OIC Chief of Police kan na si Ruma Municipal Police Station. Susog kay Cledera ang saros sa suspitsado kay banan ng minor de edad. Ang napawarang sala kan na piskalya mantang ang mga ini, anday man embelto sa pagtulod ng illegal na droga. Sa banuan kan na si Ruma durante kan isagibo ang drug by bust operation. Tiyempo sa nangyaon sa bihikulo kan magkondukta nin anti-illegal drugs operation. Ang mga operatiba kan si Ruma Municipal Police Station katuwang ang Regional Police Drug Enforcement Unit. Uli kay ni Sigon Kikledera sa 5 nagka-arestar. Tulos na ang nasampaning kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang minor de edad na pinagkustudiya kan na Municipal Social Welfare Development Office sa banuan kan si Ruma Camarines Sur Andagos naman na pinagpalibre. Magigirumduman na kan pet sa 7 kan bulan na presente. 5 mga persona nagka-arestar kan mga operatiba kan na PNP si Ruma asin na Regional Police Drug Enforcement Unit matapos ang sarong atrayumpong drug by bust operation na kung sa'y nakompiskar sa sinambit ng operasyon ang abuton sa 275 gramo nin Shabu na nagkakantidad 1,870,000 de pesos asin sarong kalibre 45. Sagod sa presente ang tulong suspitsado anyaon pa sa pangataman kang si Ruma Municipal Police Station. KM Partido, kakampi mo, Network News. Sa iba pa na barata magtugang arestado kan mga otoridad dinuli sa kasong illegal na pagpalod ni nga po ninyog. Nilo Oriana sa detalles kan barata. Dahil na nakaista para sinaramalan kaya pinagsarang nga puwersa kan Tigaon Municipal Police Station o Sinsay Municipal Police Station ang magtugang na konsideradong other wanted person sa kinibungan hand child operation kan duwang hipatura. Basado sa report ng Perwas kan Tigaon Municipal Police Station, ang operatiba kan pinagsarang nga puwersa sa pangilot ni Police Captain Monica San Juan o IC Chief of Police kan Tigaon Municipal Police Station ang nagkondusir kan sinabitang operasyon mga pukum sa menos alas 5:29 pagkahapon sa nagdaaw ka nagkalikoda na aldaw Enero 11, 2025 pinagsakyaan ang pinagpapaikrihan kaya na duwang suspitado magtugang sa Zona 5 sa Barangay Minadong Hall sa Bacoanin sa Camarines Sur. Bitbit kang mga inian na wardo para sa kasong paglapas ka ng Republika 88 na pinag-amiendaran kaya Republic Act 10593 magaman ang Coconut Preservation Act of 1995 sa ilarang ng criminal case number S-5444 na may tig-rekomendar na piyansang kantidad 26,000 pesos ang lambang saro. Ang duwang magtugang pigbisto sa pagikan sa ilang mga edad na 30 anyos, lagom, asin 24 anyos, soltero, asin parehong residentes kan sunasakay sa barangay Consusepa sa Tigaon Camarines Sur. Mientras nanto ang pinabitang operasyon, katapalman kang pinagpapusong kampanya kan mga otoridad kontra kriminalidad. Sa ngunyan, ang mga suspitado para ang nagkakustudiya kan Tigaon Municipal Police Station para man sa magkakanigong disposisyon. Dagdag na barata sa kada lokal para sa Kapitan News at man sa Gloriana Maritan. KM Partido, kakampi mo, Network News. Arong babae arestado kan na PNP Karamoan sa duwang kaso ni Estafa. Kadza Prado sa detalyas kan barata. Arestado ang sarong babae sa pinag-serving mandamnito de aresto kan mga personalized kan Karamoan Municipal Police Station asin 2nd Provincial Mobile Force Company Camarines Sur Police sa Provincial Office sa pamamagitan ni Police Captain Junar Rodriguez ating Chief of Police dinuli sa duwang kaso ni Estafa padang alas 7:00 Banggi Kalakalis na Enero 11, 2025 sa Barangay Bicol, Karamoan, Camarines Sur. Pigbisto ang suspect sa alias na Mary Grace, 36 anyos, may kasaruan, mayo ng trabaho, asin residente ka na sabing barangay. Ang suspect inarestar sa dawang kaso ng Estafa na may criminal case number sa 2024-2778, asin 2024-2779, na ipinaluwas kan presiding judge kan Municipal Trial Court of 5th Judicial Region, Karamoan, Camarines Sur, na may pitsang Enero 3, 2025. Asin iguanin pagrekomendar na piyansa, ng kantidad 12,000 pesos na pagsaro, para sa sayang temporaryong libertad. Ipinaharaman sa suspitsado ang sayang mga derechos konstitusyonal asin ang dahilan kan pag-arestar sa iya
presente ang suspisado na sa pangatamang niyan kan Karamuan Municipal Police Station na para sa magkakanigong disposisyon. Para sa Kakampi Network News, Dad sa Prado, kakampi mo. KR Partido, kakampi mo. Network News. Sa ultimong nga barata, labi-labi ang pasalamat kan mga residentes kan natulong Costales na barangay sa Banuan kan na si Ruma Camarines Sur. Matapos na makaresibin ni ayudang nga bagas gikan sa gobyerno probinsal kan Camarines Sur, sa pamamayo ni Gobernador Luigi Villafuerte sabay kipagtabangan ni Congressman Elry Villafuerte sa tawag kan banaut na kamugtakan kan panahon darakan Shoreline na dahi makapagpalakayan mga parasira ni Lulis sa makusog na paguran asin darakulang hukul sa kadagatan. Petsan 9 kan bulan na presente an bagong amigo kan Partido Marco Imperial Gumabaw asin na Vice Alcalde Biong Panuelos. Kaibanan ang timuan si Ruma sa pamamayo ni Vice Alcalde Sandy Undis. Ang pinagabisitan mga Costales na barangay kan Vito, Sulpasin barangay Kabugaw, na kung sain ang lambang household na nakaresibinin ayudang bagas sa irarom kan na food distribution program kan gobyerno probinsal kan Camarines Sur. Nainot naman na pinagabisita kan grupo pet sa 8 kan bulan na presente ang mga barangay kan Pinitan, Salvacion, San Ramon, Tandok katong Gubantigi asin Homestead Paraman sa kabaing na katuyuhan. KR Partido, kakampi mo. Network News. Yan tabi kakamping June ang katripunan kan mga barata. Gikadigdi sa KM Kakampi Partido ang nagatod sa indukan mga barata. Rene Orillosa, Mabalos, good morning. Kakampi Network News. Alas 6:22 ang oras yato kunyan. Paghalim partido, balik kita sa Naga. Magbareta halos sa BBS FM. Kay balan duman si Junel Cuba. Junel! BBS, basta bareta, sigurado. Salamat tabi kakamping June na uyaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Pigsugo na kan National Office kan LTO ang mga District Office sa Bicol natutukan ang kampanya sa kolorom asin mga unregistered vehicle o mga motorsiklo na nagdadaralagan sa parte mismo kan tinampo asin darakupon ang mga ini kundi mga rehistro o mga kolorom. Ang kasuguan mismong ipinagpaabot kan Undersecretary kanda opisina kada LTO kabali pa sa mga kasuguan na iyo anhigot na pag-implementar kanda theoretical driving course sa saindang mga sakop na mga lugar na sakop kan kada district office kan na LTO. Uyan payag ni Grace Ruas kan LTO digdi sa laog kan na siyudad ni Naga. Ay, number 1 po ang kuyan ang pagdakop kaining mga kolorom sa ka-unregistered. Iyan po ang kinuyan sa muya ni SEC na darako pong higpitan ining mga unregistered motor vehicle and ining mga nagkukolorom. Kasi medyo iyan ang grabing kuyan na ni ASEC na magkadarakop. Then, igdibaga sa Naga City actually, na kuyan nila na ubos ko na ining mag-conduct ning theoretical driving course sa gabos na barangay kang Naga City. Kaya ngunyan, ang target me is outside Naga City ang pag-conduct ning libreng theoretical driving course. Though nakapag-start naman po kami last November, December, i-continue na po ito sa ibang nearby municipalities ng Camarines Sur. Partiyan kan mga pahayag ni Grace Ruas kan LTO Naga. Sa siyudad ni Naga, asin probinsya kan Camarines Sur, mayo pa nin mga chopper asin operator ana na-revoke o nagkaigwa kana kanselasyon kan sa indang mga lisensya sa pagmamaniho. Sabi kan LTO, digdi sa laog kan Naga, pwede sa naman na nakansilaron ang lisensya ka na sarong tsuper sa pagmamaniyo nin bikulo kung an mga ni ana naka-committer nin 40 demerits o 40 points demerits kung an sarong driver na naka-committer nin 40 points demerits huli kan perming nadadakop huli ta perming nakakakomiter nin violation asin naabot ninda ang 40 points demerits automatic ang kanselasyon kan sa inda mga lisensya asin da isinda tutugutan na magmaniyo nin anuman na klase nin bihikulo asin motorsiklo sa laog nin 2 taon. Uyan parte kan mga pahayag ni Grace Ruas kan LTO Naga. So far po sa Munyan, mayo pa man po kami usually ang regional office po ang igwaning record kayan and sa central office po kasi
nabubyo po ninda ito mga sasaro-saro gabos na violators na makuha kung sisay ang may pinakaldakol ng demerit points. Pagdakol po, automatic po yan pag nagkaigwanin yung breath analyzer kung sa drug, anti-drug and drug law. Igwa mga pong pang-test kayan. Then, so mga nangungulorong din and unregistered. Pag sinuma-suma ka po yan, a totality of 40 demerit points, outright po yun na cancellation kang license po. Kasi sa 40 demerit points kaya 2 years and cancellation, gusto sabihin, di ka pwede magmaneho for a period of 2 years. After 2 years, may kuha ka naman po kaya of seminar and examination na makapag-continue ka sa imong pag-drive. Parte kan mga pahayag pa ni Grace Ruas kan LTO digdi sa laog kan na syudad kan na Naga. Sa iba pang barata sa lado lokal, pigkumpirmar ni Mayor Jojo Bengua kanda banuan kan Pasakaw Camarines Sur natapos na ang construction kan Coastal Highway o ang Pasakaw Balatan Coastal Road dyan sa banuan kan Pasakaw Camarines Sur. Ini ang naagyan na nin anuman na klase nin bihikulo kabalin dyan ang magagabat na klase nin bihikulo arog kan traka. Piga tututukan ng unyan ang patrabaho sa Coastal Road sa Banwaan kan San Fernando Camarines Sur. Anda Pasakaw Ragay Coastal Road na isusumpay sa Banwaan kan Pasakaw Balatan Coastal Road. Iyon ang unyan anda pinagtatawanin atensyon ninda Congressman Elre Villafuerte na ipagibo para mas pang maparikas ang biyay asin maging kumbinyente sa mga biyaheros na minaagi sa nasambit ng lugar asin dain na maagi digdi sa laog kan syudad kinagat tanganing makadagdag pa nin gurumok na bulos kan trapiko o yan parte kan mga payag ni Mayor Jojo Bengua kan Pasakaw Camarines Sur. Part kang Pasakaw, tapos na po ang satuyang coastal highway going to San Fernando, Balatan. So, ang area po ng Pasakaw is tapos na po yan and paduma na po sa San Fernando ang construction kang Pasakaw Balatan Tourism Road na tiktiman po sa pasiring man duman sa Pasakaw Turagay. So, yun po yan ang plano ni Kong El Rey asin ni Gov Migs na yung coastal highway na po digdi i-open po yan para mas maging convenient na maray sa gabos. Artiyan kan mga pahayag ni Mayor Jojo Bengua kan Banwaan kan Pasakaw Camarines Sur. Iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. AFP na kaantabay o nakaalalay sa PNP ngunya na panahon nin Pirilian. Boss o Kaisminda sa detalye. Pinagsiguro na Philippine Army na nakaalalay sinda sa munggunya na panahon na eleksyon sa PNP. Ini sa irarong na pamamayukan na COMELEC ang Philippine Army subot ang nakasuporta lalo na kung igwanin na mga problema sa seguridad ang sarong lugar. Sergeancy. So doon yung aming magiging focus sa mga areas that are kumbaga nasa outside of the city, but although we will also provide contingent para sa joint checkpoint and other election security operation with the PNP. Kami ng PNP yung magiging partner dito, partners kami, no? And we are under the every time we are under the control of the COMELEC. Parte yan kanaging pahayag ni Colonel Arnold Bernardo na nagrepresentar kan Philippine Army sa ginibong kick-off kasugma sa checkpoint yan sa Banwaan in Pili, Camarines Sur. Dagdag na bareta sa lado lokal para sa Kakampi Network News. Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. BDS, Basta Bareta, sigurado. Yan tabi Kakamping Junan mga barata, gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga para sa Kakampi Mo Network News, Jonal Cuba, Basta Bareta, sigurado. BDS, Basta Bareta, sigurado.
Salamat BBS, salamat mga kakamping radyo sa inyo mga bareta. Oras kunyan mga tugang. Alas 6:30 ng pagkaga, babalik tulos kami at yan para sa mga ultimong bareta. Digdisa. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Matandaan na ang Pag-asa nagparuwas ng advisory na panagos mamatian ang makusog na magunas ng uran sa probinsya kan Camarines Sur sagud sa agang aldaw na Martes ninhuli sa Shoreline. Mientras tanto, basado man sa pinakauring situational report kan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sagud kasubang alas 5 ng pagkahapon, kabilugan 305 o bagaman 64 pamilya ang pig-iribakwar halis sa mga banwaan kang presentasyon sangay sa partido asinman na buwi sa Rinconada area. Abuton man sa 26 na barangay ang napiktaran ka mga pagbaha halis sa banwaan Kalibanan, Pamplona, Caramuan, Goa, Lagunoy presentasyon sangay San Jose, buwi asin na Nabua, Camarines Sur. Aragan sa 26 na mga barangay na binaha, 11 na didi ang nag-subside. Mientras tanto, may tuluman na landslide anay ristro gikan sa banwaan kan presentasyon na Camarines Sur. 21 naman na mga spillways ang dainagihan ka mga bihikulo sa maribang lugar sa probinsya kan Camarines Sur. Kakampi Network News. Sa iba palitalas ka mga bareta niya tungkol niyan mga tugang, bareta pa manggirari sa lado o bareta pa manggirari sa lado lokal. Nagadaom si Congressman Elby Leferte kan 2nd District kan Camarines Sur na maaprobara na kan 19 Congress ang Medical Cannabis Bill bago dagos magtapos ang ikatulo sinuring regular na sesyon. Ipinahig ni Congressman El Rey na ang legalisasyon sa paggamit kang non-addictive strain kan marijuana makakatabang sa mga Pilipino may helang arog kan kanser, epilepsy, HIV, asin post-traumatic stress disorder. Liwat mabukas ang sesyon kang Kongreso ngunyan aldaw, Enero 13, asin mapanagos sagud sa Pebrero 7 taon 2025. Liwat man ma-adjourn ang sesyon sa Pebrero 8 taon 2025 para tawandalan ang pangampanya ka mga matralagan sa national election. Sa huring pagkakataon, liwat mabukas ang sesyon kan 19 Congress sa Hunyo 12, sundong 13 kang presenteng taon. Sigung kay Congressman El Rey, inaprobarada kang Kamara de Representantes ang House Bill 10439 kanak tarikod na taon. Ipinahayag pa kang kongresista na trasing senador na nagpahayag ng pagsuporta sa Senate Committee Report na 2010 na nag-iendorsar o 210 na nag-iendorsar sa plenaryo kan Senado na aprobaran ang Senate Bill number 2573 na mayor na pigpadrinuhan man ni Senador Robin Hood Padilla. Kanak tarikod na 2020 tinanggal na kang UN Commission on Narcotic Drugs ang drug policy making body kang United Nations ang medical cannabis halis sa listahan kang substances harmful to public. Alas 6:39 ang oras siya tungo niyan. Mientras tanto, kung dati naglulunad ng baruto para makabalyo sa salog, luay-luay nang napakinabangan ngunyan ka mga residentes ang halos kompleto ng konstruksyon kang Cebu Tampuhan Bridge dyan sa Banuan kan Liban, Camarines Sur. Yan ang pig-report ni Congressman El Rey Villaferte. Sa tao kang paghihinguan niya na mapakaray ang sinambit ng tulay, dinulita grabe ang perwisyo asin sobrang delikado ang pigdadara sa mga residentes sa lugar, lalo na kung makusog ang bagunas ng uran asin halangko ang tubig. Ang sinambit ng tulay sa Cebu Tampuhan Bridge sa Manuang Galiban, Camarines Sur na lilisar uliman sa pagkatarabangan kan opisina ni Congressman Elby Leferte asin man kang Kapitolyo Provincial kang Camarines Sur sa liderato ni Governor Luigi Villaferte.
unpakan si Congressman Mix Villaferte ang gobernador. Sangunyan, salbado ng nakakabalyo asin marikas ang mga residentes, pati ang mga bihikulo asin mga truck pwede na mag-agi sa sinambit ng bagong tulay na nakakatabang man sa pagtransportar ka mga lokal na produkto asin mga construction materials sa sinambit ng mga residentes. Katakot kaya na siniguro man ni Congressman Elry Villaferte na mapanagos ang mga proyekto sa 2nd District and Camarines Sur na matauning kaginahawahan sa mga residentes na haloy nang nagsakripisyo uliman sa kakulangan nin mga proyektong pang-infrastruktura sa saindang barangay. Sa iba panitalas ka mga bareta niya itong mga tugang, mayong bagong kasuguan para man sa suspensyong kang klase sa probinsya kan Camarines Sur, ang gobyerno probinsyal kan Camarines Sur. Matandaan si Governor Luigi Villaferte, inot na managbawi kan inot na suspensyon sa face-to-face classes. Kalagtalikod na aldaw. Alagad huliman sa diskresyon na itinatao sa mga lokal na gobyerno asin mga pamayo ng eskwelahan. Yaon sa idang desisyon kan pagsuspender kan face-to-face classes. Lalo na si mga eskwelahan na delikado sa baha asin mahalaag sa peligro sa mga estudyante pati naman sa mga school personnels. Kasugma, liwat inutro kan gobernador kan Camarines Sur sa sayang memorandum ang mga preparasyon asin paggibo ng mga paagi na maantisiparan ang panagos na pagbagunas ni Uran. Ang panagos na pag-impormar asin pag-abiso sa mga residentes sa bigadauman na weather condition asin mga dapat na gibuhon. Kabali dyan ang pagkudusir ng preemptive evacuation sa mga lugar na delikado sa pagbaha asin man na landslide. Inabisoan ng mga residentes na iandam silang mga emergency kits asin iwasan na magbiyahe kung makusog ang bagunas ni Uran. Pinapasiguro man ang paglinig tulos sa mga debris na pwedeng magbagat asin magsulat sa mga agyanin tubig na makausa ni pagbaha sa mga low-lying areas. Apura kayan, pinapakusog man ang pagbantay sa kondisyon kan mga banwaan asin barangay sa probinsya kan Camarines Sur sa bahagi kan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Mientras tanto, nagkaperang banwaan sa Camarines Sur ang nagpautob ng localized face-to-face suspension kan klase sa saindang mga sakop na lugar. Balita na ko dyan sa luwas kang Pilipinas. Sumalakat na sa 13 ang bilang kamanganagadan sa nagpapanagos na wildfire sa Los Angeles duman sa California. Pasalo sa mga nagi inisyal na report ka mga otoridad, 8 sa nairistlong binawi ni buhay gikan sa Eaton Fire Area, mientras tanto limaman nairistro halis sa Palisades. Inupermarman ni County Sheriff Robert Lona ang 11 sa mga nagadan nag-anunsyar na 13 pa manggiraray ang mantinidong nawawara asin paragos na pinaghahanap. Mientras tanto, suminagat naman sa bilang na 180,000 na mga residentes ang apektado huli sa wildfire asin mantinido sa mga evacuation centers. Ang tanyos man na sinapo pagabot sa mga infrastruktura suminagat na sa 12,300 na mga kaharungan ang nagkasurulo asin nagwalat ng abo na nasa kantidad ng haros day mababa sa $10 million. Paragos man ang mga otoridad sa pagsigbukan kasulo na iyon na nagapon pa karagtalikod na Enero 7. Kakampi Network News. Mga tugang, yara po mga balita ng sinunaan tabianan sa Kakampi Network News. Ganyan pong aldaw na Lunes, Enero 13, taon 2025, mga balita ng sinunaan tabianan, live sa 99.9 WEB-FM Kamsur sa Ringkunada, nakaibanan ito naman si Benny Dicena. Ang tabianan kita sa 99.3 KM Kakampi Partido, at sa tuwing nakaibanan naman sa mga balita si Rene Orellosa, asin sa 91.9 BBS-FM sa Naga City, nakaibanan si Junel Cuba. Sa pagkarang kabilog na puwersa kang Kakampi Network News, alima po digri sa studio kan Kakampi Kamsur Online,
Bano ko sa Palma sa lado teknikal. Ako po si Jun Bernas. Mabalos na marikas sa pagkantabay. Ingat-ingat sa mga mariluwas ngunyan. Hulit kang pigalauman. Napanagos na pagbagunas kang uran, darak kang Shearline. Babalos, Marinaga, ini po ang Kakampi Network News. KM Kakampi. 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 Kamso. PSFM